upang alamin ang estado ng kamalayan ng mga Pilipino sa mga batas na pumuprotekta sa mga kababaihan, nagsagawa ang Philippine Commission on Women ng panayam sa iba't ibang tao sa mga pampublikong lugar. Nakapanayam namin ang 50 tao. 25 ang babae at 25 ang lalaki. 5 sa kanila, kinikilalang sarili bilang bahagi ng LGBTQIA+ community. 5 paksa ang aming inihanda upang malaman ang kanilang kaalaman tungkol sa violence against women, sexual harassment, trafficking in persons at iba pang mga batas na may kaugnayan dito. Una naming tinanong ang tungkol sa violence against women. Alam kaya nila kung ano ito? Tanong ko lang, alam mo ba kung ano yung VAW or violence against women? Yes po, I'm familiar with violence against women and children but hindi ko po masyadong gama kung ano po yung tawag nun, yung exact na Republic Act. Hindi ko alam. So meron ako masyadong idea regarding sa batas na yan. Yes po, pero hindi po ako masyado. Pero alam ko ano yan eh, about sa kababaihan, kung naabastos ba, ganun ba yun? Yes, medyo familiar naman about it. Opo, alam ko naman po siya. I don't really know the specifics of it. Sinasaktan ng babae. Minsan na inaaway ng walang yung mga asawa, ganun. Nakaranas na rin ako niyan. Alam ko sa mga sexual yata yan, sa mga sexual harassment, ganyan. Tapos kung nilalapag mo yung mga karapatan ng mga kababaihan, yun lang alam ko pero wala naman ako kung ano doon. Yung katulad ng magulang, minsan sinasaktan yung mga anak, ganyan. Ang base sa aking perception is, ito yung possible na mga tatanggol sa mga kababaihan na mga naapi. Rinig naman ako, pero di ako as in related talaga dyan sa ayos. Pwede nyo ba explain yung kung ano yung vow, sinasabi niyo? Ayun po, napaka po kasi, iba, pwede naman pong pag-usapan pero ayun po, nauwi po sa sakitan, na ngayon, nagsasanhi po ng kamatayan ng mga babae minsan. Hindi magagandang bagay na nararanasan ng mga kababaihan. Pumapasok dito pwedeng sa mismong tahanan nila o pwede namang sa kalye, sa streets. Marami sa respondents ang nakakaalam na ang violence against women o VAW ay isang krimen. Ngunit may ilan pa rin na limitado pa lang ang kaalaman tungkol dito. Alam naman kaya nila ang tungkol sa Anti-Violence Against Women and Their Children o Anti-VAWC Act? Alam kaya nila ang iba't ibang uri nito at kung saan sila maaaring humingi ng tulong o magsumbong sa oras na sila ay makasaksi o makaranas ng ganitong sitwasyon? Alam mo ba? Binuo po siyang batas para po protektahan ng mga kababaihan at mga kabataan laban po sa mga nang-aabuso sa mga kalalakihan po. Mga ilan-ilan na siguro naiintindihan ko tulad ng yung pananakit sa mga kababayan, karapatan ng kababaihan, di ba? Yes po. Opo, RA 9262. Hindi po, pero may alam din po, onti na. Di po gano'n. Harassment na ginagawa ng mga kabataan, lalo na yung pagbubugaw ng mga kababaihan. Ano yun, di ba yung sa mag-asawa na nangangaliwa yung asawa? Tama ba? Surface level lang po na ito po yung ini-ensure niya yung safety ng women and children. Hindi ko na po yan, matagal na yan kasi kailangan natin pangalagaan ang karapatan ng babae, lahat tayo dito sa ating bansa. Opo. Sa mga abuse na kababaihan natin, sa mga bata, gano'n. Especially sa mga living partners. Uri ng pang-aabuso na pinaparusahan ng batas. Katulad ng rape, Okay. yan yung pinaka-number 1 na talagang inaano ng batas. Yung pang-aabuso ng mga lalaki sa babae. Suntok, sinisipa, hindi naman lumalaban yung babae. Siyempre, mas malakas yung lalaki. Diba? Physical abuse, mental abuse, ganyan. Spiritual abuse, yun po.
Hindi nagbibigay ng sustento. Yun po. Pwede kahit salita lang nakakasakit minsan sa mga kababaihan di. Regarding sa batas ng BAUSI, yun yung para sa mga kababaihan na parang let's say namomolestya. Pananakit, rape. Yan. Rape, pananakit, pangangaliwa, yan, madalas sa mga babae. Halimbawa, yung magkahiwalay ng mag-asawa tapos yung nagsusuporta, di ba pwede din yan sa doon sa BAUSI, tama ba? Physical abuse, mental abuse, meron din po silang kung tawagin is verbal abuse at saka po yung psychology abuse po. Yung pananakit sa mga bata, tsaka sa mga housewife na kagaya ko, tsaka yung rape. Yung physical injury? Sorry po, hindi po ako familiar doon. Discrimination, there you go. Discrimination against women, the discrimination within its power, within their rights. Physical abuse, sexually abuse, psychological abuse, economical abuse. Pareho pong babae, for example, yung... Oo, pareho. Kasi nga, di ba nga, BAUSI nga women's, violence against women So, syempre, kasama yun. So, kahit na same-sex yan, especially sa mga lesbians, kasama yun. Wala pa ako naririnig or like nakakitang ganong case. But I think it should be part of it because talagang may mga babae din talagang napang-abuso sa partner nilang babae, lalo na sa mga LGBT members. Hindi po ako sure. Hindi ko alam, siguro, pero hindi ko kasi alam yun. Kung may batas para sa pag-partner ng para sa babae. Pa rin yung inaabuso Wala namang ibang pinagkaiba yun Naabuso mo, babae pa rin. Kahit babae yung nang aabuso sa kapwa babae, sa tingin ko po is pasok siya doon sa batas. Ako naman po. I believe that all women should be respected. People that are in a relationship should know their their rights, should know what they deserve and what they don't. Saka pa rin yun. Kasi babae, lalaki to lalaki. Since na nabugbog ka, may saktan ka, sasabi yun. Anong feeling? Hindi ko po alam yung covered. Siguro mapapanagot din kasi nga unang-una babae rin at kahit anong gawin pa namin, babae pa rin naman po sila. Tingin ko parang oo kasi physical injury yun Pero kung nasa babae rin naman yung desisyon kung palalagutin nyo hindi. Para sa akin, yung batas na yan is dapat hindi lang pang sa babae or hindi lang para sa babae, dapat including din sa mga party ng LGBT or sa mga third sex like that. Siguro hindi naman po. Kakaalam ko, wala pa atang ginagawang batas na ganun. Pero siyempre dapat kung may partner man din ang babae o ang babae man may partner na lalaki, dapat pair lang dapat, di ba? Sa Women's Desk? Mas maganda ipabarangay muna doon. Po, tatakbo sana ako sa barangay or sa police station, ganun. Kung sino ang lalapitan. Kung number lang po, wala po talaga. Unless pumunta sa police station. Po dapat, kasama siya sa batas, dapat bawat barangay may BAUSI at desk po. Yun. Human rights, ganun. Unang-una po para sa akin, report na muna po sa barangay and then kung pag-report nyo po, pwede po kayo sa police station. DSWD. Hindi natin ilapit sa barangay, then sa police kung sakasakali masyadong malala ang pangyayari. Diyan sa tanggapan natin sa BAUSI sa Women's Desk. Mag-search ng agencies or departments, organizations na nagsusulong ng pagprotekta sa karapatan ng mga kababaihan. 30 sa respondents ang may kaalaman tungkol sa Anti-BAUSI Act, habang ang iba, kaunti o walang ideya tungkol rito. Sa mga nakapanayam, madalas na nabanggit ang pisikal na pananakit o pambubugbog, psychological violence, economic abuse o hindi pagbibigay ng sustento sa pamilya o mga anak, panggagahasa at sexual harassment. Sa kabilang banda, lampas sa kalahati ng ating mga nakapanayam ang naniniwalang maaari ring mapanagot sa ilalim ng batas ang mga babaeng nang aabuso sa kanilang partner na babae rin.
38 sa aming mga nakapanayam ang alam kung saan sila maaring mag-report ng insidente. Madalas nilang nababanggit ang pulis, partikular na ang Women and Children Protection Desk, Barangay Vow Desk, mga opisyal ng barangay, mga kaibigan o kapamilya, lokal na pamahalaan, DSWD, mga women's organization at maging himpilan ng media. Dumako tayo sa anti-rape law. Alam mo, Vow? Sorry po, hindi po ako familiar. Opo. Pero di po ako sobrang knowledgeable dun sa batas. Yeah. I have little to no knowledge. Alam ko pong may batas pero hindi ko po siya hindi po ako fully aware dun sa mga nilalaman ng batas na yun. Yes. Panahanin yung batas na rape. Alam ko karamihan ng ganyan, mga gumagamit ng droga. Gumagamit ng droga kaya nagagawa nila yan. Panghabang buhay yung pagkakakulong pag once na related sa pagre-rape ang isang lalaki sa babae. Hindi ko po alam yung tawag po doon sa yung sa pagdating po sa ng batas. Yes. Opo, narinig ko po. Opo. Bill ata yan eh. Dapat bitay talaga yan eh. Alam mo bang may tinatawag na age of consent o edad para sa legal na pumayag makipag-sex sa isang tao? 18 po. 18 above, I think. 18? Tama ba? 18 pataas. 20? 18 above? Siguro po 18 po dapat or 16 to 18 po. 15 po ba or hindi po ako sure. 18 pataas? Hindi po ba? Legal age? 12? Di ko po sigurado. 18 years old. Ay, hindi ko pa naanin. Binabaan po siya 12? Pero yung ipinagbabawal na makipag-sex live yung isang babae, 13. Pero kung legal nang makipagtalik ang isang babae, ang pagkakaalam ko nasa 18 to 19 years old. Sa amin kasi mga Muslim, 14 years old pwede na mag-asawa. Kahit sa inyo kasi, ang pinakaano niyo 18, di ba? 18 ang edad sa mga babae. Pero sa amin kasi, 14. Minsan, maaga pa, wala pang regla ganyan. Minsan, karamihan kasi sa amin fixed marriage, ganun. Yan ang hindi ko masagot eh. Kasi nowadays, mga millennials na nila, at the age of 12, alam na nila kung paano yung gawin eh. Siyempre sa mga hindi natin sa mga YouTube, mga social medias eh. Kaya hindi ko masabi kung kailan at kung anong right age na pwede mong i-explain sa kanila yun. Sa panahon ngayon, wala nang kailangan. Hindi na rin mapigilan ng mga magulang ko. Kung mapigilan ng magulang, okay. Kung hindi naman mapigilan, wala tayong magagawa. Ko kasi sa ngayon, 16 years old. Para maano ka sa rape, tinataasan na, di ba? Siguro kasi yung iba hindi pa alam eh. Masyadong kulang pa sa kaalaman, tsaka yung iba kulang sa edukasyon. Hindi naman po, pero ayaw lang siguro ng babae or Kasi minsan naman po, parang ayaw natin, ganyan. Kasi parang wala tayo sa mood, ganyan ba? Opo. Kasi hindi po, labag po sa niya yun sa loob ng babae. Bagay hindi bukal sa puso niya na gawin yung bagay na yun. Tsaka babae pa rin, kailangan respeto pa rin. Pero kung mag-asawa dapat, siyempre natural lang talaga na makipagtalik, di ba? Pero kung sabihin man pwersa, dapat hindi na dapat iaabot sa batas yun kasi karapatan din ng tao yun, di ba? Hindi naman sigurong marirape yun. Kasi ang pagkakalam ko sa rape, kunyari walang relasyon. Pero pag may relasyon, hindi rape yun. Kasi gusto ng babae, bakit niya minahal? Yes po. Siguro po, no means no po. Pag makikipagtal. Opo. That's still rape. Kasi walang consent. Kasi against his will, na ayaw niya talaga, bakit mo pipilitin? Dapat i-respect din ng partner natin kung ano talaga yung gusto natin. Siyempre, tayo yung may katawan, no? Dapat ganun din yung nila sa akin. Masasabi pong rape po yun. Bakit? Una-una, ayaw naman po ng babae ng yung tawag ba dun? Ng nobya or asawa. Masasabi naman pong rape yun. Ayan na, mangyayari, masasaktan mo na. Kasi gustong-gusto ng isa, ayaw ng isa.
Pwede niya kayang kasuhan yun? Pwede, kung sasaktan siya, pwede niyang kasuhan kung malakas ang loob niya. Kahit obligasyon ng asawa, kung ayaw, kung walang consent ng partner, hindi pwede. Hindi pumayag yung babae. Kapilitan. Pag pinilit, di ba? Hindi maganda. Pinilit mo eh. Kailangan wag mo pilitin ng isang kahit makasal kayo eh. Sa aming mga nakapanayam, 31 sa mga kababayan natin ang may kaalaman tungkol sa batas laban sa panggagahasa. 10 ang may kakaunting kaalaman at 9 naman ang nagsabing wala silang ideya tungkol dito. Bagamat sinabi nilang alam nila ang tungkol sa age of sexual consent o ang edad para legal na makapagbigay ng pahintulot upang makipagtalik, marami sa aming tinanong ang nagsabing 18 taong gulang ang age of sexual consent na nakatakda sa ating batas. Isa lamang ang nakapagbanggit ng tamang edad na 16 years old. Ayon ito sa sinasabi ng Republic Act 11648 na inamyendahan ng mga batas ukol sa rape. Mula 12 years old, itinaas na ang age of sexual consent sa 16. 43 sa aming mga nakapanayam ang nagsabi na ang puwersa ang pagkikipagtalik ng walang consent ng partner o asawa ay may tuturing na rape o panggagahasa. May ilan namang hindi sigurado at naniniwalang hindi ito may tuturing na rape lalo na kung sila ay kasal. Ano naman kaya ang masasabi nila tungkol sa Anti-Sexual Harassment Law at Safe Spaces Act o tinatawag ding Bawal Bastos Law? Alam mo, Val? Bawal Bastos Law, yung sa mga sa public place na sinipulan mo, yan. Yung mga ganyan. Binastos, kasama na yun sa bastos law. Sexual harassment law? Yes. Yes po. Anti-bastos kung tawagin po is yung kung sasabihin po nila is simpleng pagsipol mo lang sa mga babae na dumadaan o sabihin mo lang na uy, ang sexy mo naman, ganyan-ganyan. Pwede ka po nilang sampahan ng reklamo o ba't ng kaso? I don't have hindi. Hindi. Yung anti-sexual harassment law, ito yung sa mga merong relationship o authoritative sa, for example, teacher to student. Yan, yung mga ganyan. Empleyado sa boss niya. Ayan yung pagkakaalam ko dyan. Kadalasan, binabastos ang babae ng pabiro. Kasi kahit biro, hindi mo dapat gawin yun. Babae yan eh. Nanay mo, payag ka ba bastusin natin pabiro? Is that the catcalling law or something like that? Or along those lines? I think it's, kung bawal pambabastos is like basically catcalling or yung pambabastos to women in regards. Narinig ko na rin yun. Hinipuan, ganon, o kaya sinipulan, mga ganon. Biglang sa'yo, manghipo, ganun. Pag hindi mo kilala na bigla mong hahawakan. Namamasyal na hindi naman magkakilala. Tapos pinipersa mo, di ba harassment na tawag doon? Siguro kung sa pampubliko po yung verbal na pagkakatcall sa mga tao or sa babae rather. Ganun po. First, yung touching, like without your consent, or yung kahit nadaplisan. Sa internet po, yung mga, kunwari may kinakalat na mga nude pictures, mga scandal videos, mga private videos na dapat kinikip lang pero nagli-leak sa social media. Kasi kapag ang babae rin, nakikita natin na hindi maganda ang pananamit. So yun talaga nababastos sa mga kalalaking. Yan, nagpapalabas sila ng kahubat. Hindi maganda. Hindi magandang pakita sa social media. Kasi nga may mga batang gumagamit ng cellphone. Kasi madalas kasi rito yung mga kababaihan, mahilig magsuot ng mga maiksing damit. Kung ikaw, kung ayaw mo talagang mabastos, dapat hindi ka nagsusuot ng ganun. Kasi siyempre parang sinasabi mo na kabastos-bastos ka eh. Depende, kasi wala pa ako na-encounter talaga na nandun ako on the spot. Wala pa ako na-encounter na gano'n. Pero, siguro, madalas magagawa yan. Pero hindi rin maiwasan. Yung mga batang sexual, yung magubad sila para ibenta yung katawan. Nandiyan yung sabihin natin catcalling. Yan, sa
sexual harassment po para sa mga sa babae. Katulad ng pangubastos, yung mga panghihipo, sinasamantala yung sa pag-inom ng related sa alak. May mga may mga signs na ginagamit yung lalaki. Bawa sa LRT, 'di ba? Yung syempre siksikan. Tapos dumidikit siyang kusa doon sa babae, 'di ba? Yung nadidikit yung mga private parts. Panghihipo, sa pagsalitaan siya ng mga malalaswa. Pagkuha ng isang video at ilagay mo, i-upload mo ng walang consent sa babae. No, lalo na yung pagtatalik nyo, i-upload doon. Ako po, kawawa naman yung babae. Yung pagpapasweet lang po sa girls. And yung sa internet naman po, I think yun din yung sa like pagkakalat ng mga private photos. Po kasi yan kung paano mo po i-comment kung paano mo po ibibigay yung message po sa isang tao po. Yes po. Opo, pambabastos na rin po kasi yan. Yung ganun, saka hindi naman siguro pambabastos yun kasi isa lang yun sa mga humahanga ka eh. So alam mo, hindi naman niya intended yung ginagawa niya. Normally, naglalakad lang or what. Pero kinakat ko lang ng mga lalaki. Yes po. Hindi naman po yun yung pero po may point na po na pwede po siya i-consider. Lalo na po pag na-offend na po yung yung nakaka-experience nun. Ito kasing lugar, parang sa mga, lalo sa mga parang normal sa kanila yung gano'n. Depende sa'yo kung magpapa-apekto ka, lilingon ka. Yung kailangan na pag mag-comment po kayo, yun lang, mag-comment po tayo, yung yung walang halong parang pambabastos na rin. Ang siguro yun, offensive na yun. Pero kung ang magsasalita nun, case to case basis pa rin. Siyempre, kung ang nagsasalita sa iyo ang sexy mo, matanda, tapos ikaw ay babae, siguro, offensive na yun, below the belt na yun. Pero kung ang kapwa mo lang kaedad, kumbaga same age, siyempre, compliment. Naman po yun kung depende lang po yun sa tao kung gusto niya kumbaga, kung gusto niya lang pong, kung mabibigyan lang po ng magandang usapan sa inyong dala kung ibibigay mo. Harassment na rin. Ay, hindi po kung walang nagawang body contact. Ganun. Pero kung sa pilitan na pwede pong tawagin na yan. Natural lang sa isang lalaki pag kursunado isang babae. Kahit man sino, pag nanliligaw, talagang kinukulit mo para makuha mo yung minimiti mo, di ba? Yes po, kailangan po talaga ng consent. That's actually harassment. That's annoying. Kasi dapat pag humingi ka, papayo ng isa. Feeling ko harassment to. Yun ang haras. Depende po siguro. Depende sa pag-uusap. Ano po yun? Ano din yun? Violence din po yun. Kasi, syempre, may kondisyon para ma-promote ka, di ba? Indecent proposal yun. Harassment yan Sexual intent, yes po. Because sa mga ganun po kasi, hindi po kasi legal yung mga ginagawa pa ganun. Yeah, kasama din yan, including din po yan sa dapat mga harassment. Nangyayari pagdating po sa trabaho kasi po, for example po, kailangan mo yung posisyon. Minsan po bibigyan kita ng offer, tara makipagtali ka sa akin, ganito ganyan. Papatasin ko sahod mo, ganyan. Yun po yung mga nagko-consider po na sexual harassment po yung mga ganyang bagay po. Sexual harassment po. Yes po. Opo, well, parang case-to-case basis din po kasi yan. If either may consent mo or gusto mo talaga or wala ka lang choice, so you have to do it. Alam ko po may sakop yun ng law. Yes, harassment pa rin. Matatawag din po, sir. Matatawag din po. Parang rin yun, sir. Ewan ko lang, sa mga babae, maramdaman din naman siguro sa babae kung pinabastos siya o hindi.
Opo, may experience po. Ano po, sa amo po, ginagawang, yun nga, binabastos kaming mga katulong. Sa ibang agency na katrabaho na din ako, meron doon yung sharing nga yung photos, yun nga yung parang, anong tawag din, yung mga explicit. Yung ano po, nag-comment po sa body, ganun. Baka yung minsan yung pang-asar na na may hidden intention pala or hidden desire, ganun. Tapos ayun din yung mga sinustalk ka, sinusundan ka sa school, ganun. That minsan yung iba parang may past sila to harass or sexualize yung mga tao just because yun nga yung damit nila. But I've experienced some sexual harassment with girls too. Like, they've touched me in parts where I don't really want them to touch, and like, they just make it as a laugh. For them, it's like entertainment. I actually dress up, cross-dress. I've received some hateful comments, catcalls. Iniisip ko yung na-experience ng mga ate ko. Paano sila, di ba? Parang ang hirap, ang sakit. Tulad nga sa opisina, pagka halimbawa kasama ko, meron siyang personada ng babae, parang gusto niyang galawin. Personada niya. Parang inumbara na nga sa tingin pag nakikita ang isang taga-opisina na maganda ang suot, sexy. Sasama ka, tapos kayo lang dalawa, tapos medyo bastos yung feeling niya biro lang, pero nabastusan ka. Parang Yes, parang narinig ko na yan. Pero hindi ko masyado napag-aralan. Hindi po. Hindi po. Hindi po. I have zero knowledge about that. Hindi po ako aware. Hindi. Yung code, sa amin po Code of Behavioral and Conduct, parang ganun din po ba? Cody, para same as due process. Sa Women's Desk lang din po ang alam ko. Una sa agency, tapos kinausap yung amo ko. Tapos nag-settle naman na wag na ang ulitin. So maganda naman. Tumupad naman sila. sa bouncy, pwede sa PNP. Direkta. LG, mga bouncers. Sa HR? Kasi ang alam ko sa police. For me, mas maganda isumbong sa HR, ganon. For me po, sa HR manager, yon. I think sa mga stations din po pwede. Basta kahit sa pulis na. Sila sa punong barangay, tapos kapag ka nag-ayos naman, pwede naman maayos na, wag nang tumaas pa kung saan man dapat. Pero kung bilang sa sarili mo na mali dapat, hindi naman talaga dapat sa'yo ginawa, bakit dadaan ka pa sa mas pinakababa kung pwede naman na ma-actionan agad na hindi matagal yung proseso? As long as you can find that office, katulad na ng guidance counseling office, yung psychiatrist office, and so on and so forth, you can easily tell them what's on your mind, and they can easily help you to go through that. Depende po yan kung saan mo po na-discover yun. For example, is nakita mo siya sa sa internet, pwede ka po reklamo sa cyber crime group. While kung dun ka naman nakasaksi po sa pampublikong lugar, pwede ka pong lumapit sa barangay o sa pinakamalapit na police station. 18 sa 50 nakapanayam namin ang may kaalaman tungkol sa dalawang batas na ito. Pero mas marami pa rin ang limitado pa ang pagkakaunawa sa mga probisyon nito. Lampas sa kalahati ng aming mga nakapanayam, walang ideya sa pagkakaiba ng Anti-Sexual Harassment Law at Safe Spaces Act. Ilan sa mga halimbawa ng sexual harassment sa public space na kanilang nabanggit ay ang paninipol, panghihipo at pagsasambit ng sexual remarks. Ayon rin sa street interviewees, ilan sa mga maituturing na online sexual harassment ang cyberbullying, panlalait sa katawan ng isang tao, cyberstalking, pagpo-post o share ng mga malalaswang larawan o pag-sexualize ng mga content sa social media at online sites, at pagkukomento ng malalaswa. 38 o malaking bilang ng ating mga na-interview ang naniniwalang isang uri ng sexual harassment ang paninipol.
35 ang nagsabi na ang pangungulit na makuha ang personal na impormasyon ng isang tao ay may tuturing din na sexual harassment. Samantalang ang iba naman sa aming mga tinanong ay naniniwalang depende ito sa sitwasyon o kaya naman ay bahagi ito ng intensyong makipagkaibigan. Sa kabilang banda, 44 sa aming na-interview ang naniniwalang ang paghingi ng sexual favors ay may tuturing na pambabastos. Bukod dito, nakapagbanggit din ang karamihan sa kanila ng mga uri ng harassment na nangyayari sa paaralan at lugar ng trabaho, tulad ng panghihipo, paghingi ng sexual favor para sa promotion o mas mataas na grado, paninipol at bullying. Majority o 42 sa 50 nakapanayam namin ang hindi pa naririnig ang tungkol sa Committee on Decorum and Investigation o CODI. 37 naman sa kanila ang nagsabing alam nila kung saan sila magsusumbong, 8 ang hindi sigurado at 5 naman ang nagsabing hindi talaga nila alam kung saan sila lalapit. Karaniwan sa kanilang mga nabanggit ay ang pulis, barangay, Human Resource Office, Department of Labor and Employment, management ng opisina, counselor ng paaralan, malapit na kaibigan o pamilya at mga non-government organization at mga civil society organization. Kumusta naman kaya ang kanilang kaalaman tungkol sa trafficking in persons? Alam mo, Vow? Yes po. I'm familiar with that po. Ito po yung isa sa mga pinakamalaking issue din po sa bansa natin kasi po laganap na naman po yung yung pag-kidnap. Naglaparan po yung mga kaliwat kanang missing person, lalo na yung mga kabataan, kababaihan po, which is possibilidad po na human trafficking po yung cause po nun. Human trafficking in person. I think I have much idea but I cannot elaborate. Opo. Kasi sa akin, pagka ng trafficking, tulad una mapasok sa ulo ko, drug trafficking. Of course. It's basically selling women and children, trafficking, or selling people. Ginagamit nila ang mga kababaihan for business, parang binebenta nila or binubugaw, parang ganon. Yung pagkakaalam ko po dyan sa human trafficking. Yes. 9208. Yeah. ONA, revise na siya. Yung human trafficking, yan yung kadalasan cybercrime eh. Yung chatting online, nagpo-post ng katawan nila, ganyan. Binibenta sa foreign, ganyan. Large quantity, no? Yan yung mga human trafficking. Binibili yung mga bata, binibenta kung saan, pinagtatrabaho ng nasa murang edad. Isa yun sa isang human trafficking. Pangalawa, yung nagaganap sa mga panlilimos sa lansangan na under ng mga sindikato. Human trafficking din yun. Prostitution na nangyayari na kapag may tong. Diba? Masasabing human trafficking pa rin yun. Opo, yan. Opo. Hindi pa. Siguro slight knowledgeable lang po. Yes po. Not really. Ano na po yan sa ating mga kababaihan? Pinapakita naman sa social media. Naririnig ko yan. Doon ka sa pagiging waitress ay naging kasambahay ka, di ba? Ayun. Recruitment, parang ganyan. So, kasi may nababalitaan po ako sa TV noon. Kasi medyo, yung seaman kasi dapat aware din kasi dyan. Yung mga underage po na bata is nire-recruit tapos sinesend sa lugar na hindi naman nila gusto or pinapapirma na mga contact tapos wala na silang nagawa, nakapagtrabaho na sila doon tapos inaabuso pala doon, yun po. Halimbawa po nito kagaya po ng pag-kidnap po ng mga bata o kababaihan, then po ibebenta po sa mga foreign country or gawing alipin or ibenta po yung laman loob ng isang tao po. Yung mga bata na binibenta yung sila mismo, yung katawan nila, yung ganun. Usually po yung mga napapanood ko lang po sa balita, yung mga foreigners nagpapadala po ng mga underage girls po sa ibang bansa para mag-commit ng sex work po sa ibang bansa rin po. Yun po yung mga napapanood ko lang po. Wala po akong idea. Inaano sila as business, I think? Parang binibenta? Yung falsification ng document, yung
tawag nito? Yung parang birth simulation, yon. Saka yung pagbibili ng mga organs ng part or pwede. Yung po mga mothers, ine-expose yung kanilang anak sa mga, para kumita. Lagay ko economic. Yung gusto yung kumita, kahit na alam nilang malalabag yung kanila, matitilikan na lang sila. Dahil gusto. Ginagawa po siyang trap. Yes. Opo. O parang tinanggal na sa'yo lahat ng ano mo eh. Para kahit kumbaga gusto mong umuwi tapos hindi ka makauwi kasi nga kinuha nila lahat yon. Pati yung passport mo na importante yon sa'yo eh. Yun naman po. Tingin ko po hindi siya human trafficking pero di rin po siya tamang gawin. Yun po. It's basically gaslighting and manipulation. Tama po yun. Kasi, kumbaga, dapat may proper way na sa mga documents ng tao. It's Department of Labor and Employment, sir. Sa police siguro. Siguro sa police din siguro. Or sa sa barangay na lang po siguro. Kung may malapit na police station, sa police ka lumapit para siguradong ma-actionan agad. There's an office for that. I'm just not sure. Sa barangay level, pwede rin sa PNP. Dapat po sa ating mga may policy, mga ating pulisya, ating barangay, sa mga elders, sa mga church elders. Yan po, kailangan huwag tayong maging hingi at bulag sa mga pangyayari. Hindi tama. Lampas sa kalahati o 26 sa 50 na interview ang nagsabing alam nila kung ano ang human trafficking o trafficking in persons. 14 ang nagsabing hindi nila ito alam, samantalang 10 naman ang hindi malinaw na nakasagot tungkol rito. 19 sa kanila ang nagsabing may nalalaman sila ukol sa batas tungkol sa trafficking in persons at 10 naman ang nagsabing hindi sila pamilyar rito. 10 interviewees ang nagbigay ng halimbawa ng human trafficking ayon sa kanilang sariling pangunawa katulad ng sexual exploitation, pamemeke ng mga papeles, pagtatrabaho ng hindi naaayon sa kanilang inaplayan, pagbebenta ng laman, pagbebenta ng organs at pambubugaw. 32 naman sa 50 na interview ang naniniwala na ang pagkuha sa travel documents o pag-ipit sa sweldo ng isang domestic worker para hindi siya makaalis o makatigil sa pagtatrabaho ay may tuturing na trafficking in persons. 26 sa 50 interviewees ang nagsabing alam nila kung saan magsusumbong sa oras na sila ay makasaksi, may nalaman o may kilalang biktima ng trafficking in persons. Samantalang 6 naman ang nagsabing hindi nila sigurado kung saan magre-report at 18 ang medyo nangapa sa tanong na ito. Nabanggit nila na maaaring magsumbong sa Police, Barangay, Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment. Napanood natin ang ilan sa ating mga kababayan na nagbahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa vow. Bagamat marami na ang may malawak na kaalaman tungkol rito, kinakailangan pa rin isaalang-alang na may mga hindi pa talaga ganap na nakakaunawa kung ano ang vow at ang iba't ibang uri nito. Isa itong hamon para sa patuloy na pagpapalaganap ng impormasyon at advokasya laban sa vow. Tayo ay magbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Sa pamamagitan ng ating kolektibong aksyon, mayroon tayong kapangyarihang baguhin ang takbo ng ating karanasan. Ako, siya, ikaw, tayo. Tayo ay magkaisa para sa Vow Free Pilipinas.